Hoy, old school ka ba o new school? Alam mo ba na ganun din pagdating sa beef tapa? Natikman mo na ba pareho? Anong mas masarap para sa'yo? Alam mo ba kung paano gawin? Kung hindi pa, alamin natin dito lang sa Gawang Bahay. Ako po si Tipsy D. Welcome sa Pimp Your Food series na Gawang Bahay, kung saan gumagawa po tayo ng mga homemade goodies. At ang episode natin ngayon, gagawa tayo ng beef tapa 2 ways. Kaya po meron tayo ditong dalawang set ng karne. Parehas lang yan na sirloin. Itong nasa kanan, yan ang gagamitin natin sa modern version ng beef tapa. Yan, manipis ang hiwa at strips. Kung sa supermarket kayo bibili, hanapin nyo lang yung sukiyaki cut, or kung sa inyong local market, pwede nyo po sabihin sa inyong butcher na pang tapa ang inyong kailangan. Ito naman po sa old school na tapa, medyo malalapad to. Manipis pero malalapad. Ayan, yan ang gagamitin natin sa ating old school or old version ng beef tapa. Ipiprituin kasi yan, kaya ganyan, malalapad. So ito, simulan na natin mag-marinade. Unahin na natin tong old version kasi napakasimple lamang nito. Unahin natin sa paglalagay ng 1 cup ng suka. Ang paborito nyo suka, ang masarap na suka para sa inyo, yun po ang gamitin nyo. Tapos naglagay ako dito ng 2 kutsara ng rock salt. And then haluin ko lang yan para medyo matunaw yung asin. Simple lang yung mga ingredients niyan. Susundan natin dyan, syempre, maglagay tayo dyan ng crack na paminta. Yung bagong crack yung gamitin nyo para mabango at malasa talaga. Ayan, medyo damihan nyo na rin, masarap yan, maraming paminta. Ayan, konti pa nga yan nalagay ko. Pero yan, damihan nyo sa inyo. Ayan, and then maglalagay tayo ng bawang. Pinitpit ko na yan. Iniwan ko yung balat, for aesthetics lang. Pang-toppings ko kasi yan mamaya. Pero napitpit naman na yan, kaya lalasa pa rin yan sa ating marinade. And then haluin lang natin ng konti, and then yan, ibabad na natin ang ating beef. Kung mapapansin nyo, pulang-pula yung beef natin, pero once na mailagay na natin yan sa ating suka, magpapalit na agad yan ng kulay. Kumbaga, kasi maninipis lang hiwa yan, nag-i-start na agad yan. Maluto sa suka, yan yung mga katulong na magpa-tenderize ng ating meat. Ayan, kapag nailagay ko na lahat, medyo haluin ko lang yan, tapos ililipat ko lang sa bag at ilalagay natin sa ref. Doon natin hayaan mag-marinate ng 1 araw. Diba? Maninipis lang naman yan, kaya pasok na agad ang lasa niyan. Ayan, kung wala kayong bag, sabi ng tita ko, dapat daw yan kapag minarinate, nakalubog sa suka. Ayan. Ayan ang sabi ng aking tita na Bicolana sa kanya tong recipe na to. Shoutout sa'yo, Tita Ami. Maraming salamat, napakasarap ng beef tapa na to. Pero ako, okay na sa akin yan na 1 cup lang ng suka, kasi nga lalagay ko naman dito sa bag at mamamarinate naman yan ng maayos. Ayan. Kaya gustong gusto kong mag-marinate dito sa bag. Tsaka kasi tawag dito, hindi ganun kalaki yung sakop niya sa space kapag nilagay mo sa ref. Ayan, ganun lang din. Tanggalin ko lang yung extra hangin, and then ayan, lagay natin sa bag, and then proceed muna tayo sa ating modern version naman ng beef tapa. Ayan ang ating beef strips, sirloin strips. Meron ako dyan 1/4 cup ng pineapple juice. Hindi ko na nakita kung paano salin. And then maglalagay tayo dyan ng soy sauce. Kung may budget, pumili na kayo ng medyo masarap na soy sauce. Ayan, tulad ng gamit ko. Pero hindi naman kailangan. Pwede naman yung mga ordinaryong toyo. Pero yun nga, kung may budget, yan, kasi soy sauce based to. 1/2 cup yan ng soy sauce. Nakita niyo yung soy sauce na ginamit ko, hindi ganun kaitim at hindi rin yan ganun kaalat, at masarap yan. And then optional lang, maglalagay tayo ng 2 kutsara ng Worcestershire sauce. Kung wala, pwede naman wala. Diba? Huwag nyo nang lagyan. And then, ayan, para sa ating citrus, maglagay tayo ng 3 to 4 pieces na calamansi juice. Ayan. Nga pala, mabalik tayo dun sa toyo, no? Dahil nga hindi ganun kaitim yung toyo na ginamit ko, so hindi rin ganun kaitim yung tapa na kakalabasan nito mamaya. Syempre, kung gusto nyo ng maitim na tapa at medyo talab yung alat, yung regular soy sauce yung gamitin nyo. And then yung tamis naman, naglagay ako dyan ng 1/4 cup ng sugar. Depende na yan kung gaano katamis yung gusto, magdagdag kayo. And then iyan, 1 kutsara ng cornstarch. Yung gamit naman po ng cornstarch para mapalapot yung sauce pag niluto natin mamaya at kumapit sa karne. And then naglagay din ako dyan ng, syempre garlic, hindi yan mawala sa tapa. Pinitpit ko na ho yan.
Ayan, pwede nyo yan i-mince, pinuhin, pero ako ganyan, malalaki yung ginawa ko kasi mamaya malalaman nyo kung bakit. And then yan, mix lang natin sa ating marinade, and then ilagay na natin sa bag kasi mamarinade din natin yan ng isang araw. Yan. Itong paglalagay sa bag, hindi naman yan required, no? Mas preferred ko lang talaga na dyan mag-marinate, pero kung wala, pwede naman po sa mga sa mga Tupperware, sa mga gamit na lalagyan ng ice cream, mga ganun. Pwede na po 'yun. Wala pong problema doon. Ayan nga, hindi ko yan po nire-required. Mas preferred ko lang kasi nga space saver yan pagdating sa ref at talagang may contact yung marinade doon sa mga karne. Ayun, daming sinabi. Pero yan, kita-kits tayo kinabukasan at dahil nga naman recorded lang to. Fast forward na natin. Ito na po, kinabukasan na. Ayan, makikita nyo. Ganyan ang itsura. Ayan, manipis lang yan. Pasok na talaga yung marinade niyan sa karne. At ito, nakita nyo, nag-iba na talaga kulay nitong old school na tapa natin. So, simulan natin dito sa ating modern day tapa. Ayan, kukunin ko lang yung mga garlic na pinaglalagay natin dito, kaya hindi ko yan pinino. And ngayon ko palang pipinuhin gamit itong aking mini food processor. Ayan, kung sa mga nanonood nito, alam nyo na yan. Matagal ko na yan gamit dito. Very convenient. Wireless, portable, rechargeable. Yan. Kung gusto nyo pong bumili niyan, ilalagay ko ang link sa description ng video na ito. Ayan, mince na ang ating garlic. Gagamitin natin yan as toppings mamaya. Piprito natin yan. And then dito sa ating old school na tapa, ayan, tanggalin din natin yung bawang, sasama natin yan sa prito. Pero hindi ko na yan i-mince. Yan yung bawang na hindi ko inalis yung balat. And then, itong ating old school tapa, traditionally, binibilad talaga to. Pero hindi ko po yan mabibilad dito sa lugar namin kasi may mga alaga kaming hayop, may mga manok kami, kaya malangaw dito. At ayoko naman ma-expose sa langaw ang aking beef tapa. So, ganito na lang gagawin ko. Hanggat maaari, tatanggalan ko ng moisture gamit itong paper towel. Pero syempre, hindi natin yan matutuyo ng tuyong-tuyo. Ang mahalaga lang as much as possible yung kung gaano karaming moisture maalis natin. Kasi piprito natin yan para hindi matalsik kapag pinirito at hindi rin matagal maluto. Ayan. Ganun lang din gawin nyo kung hindi kayo pwede magbilad. Pero syempre, kung pwede kayo magbilad, ibilad nyo. Ayan, pinirito ko na din ang ating mga bawang. Hindi lang yan basta toppings, kasama yan sa experience. Kasama yan sa pagkain, kinakain mo yung bawang, di ba? Surprise, surprise, kinakain pala yung bawang. Pero ayan, kasama po yan, pampasarap din mo yung bawang. And then, kapag golden brown na, pwede natin yan strain. Dahil yung oil po niyan ay, syempre, garlic infused na yung oil. At iyan ang gagamitin natin pangluto sa ating beef tapa. O diba, nakita nyo naman yung binibuild nating flavor dito. Sa mga maliliit na components pa lang, may mga flavor na tayo. Kaya masarap talaga ang kakalabasan ng ating tapa. At ito na nga ang ating modern day version ng tapa. Simulan natin. Yung oil po na yan, ayan po yung garlic oil. Naglagay ako ng konti. Tapos sa malakas na apoy, ayan, lagay na po natin ang ating beef tapa. Ayan, gamit ang aking non-stick pan. Matagal ko na rin yung gamit dito. Alam nyo yan, sa mga nakasubaybay. Kung gusto nyo bumili nyan, sulit na sulit yan. Sa description din po ang link kung saan ko nabili ang non-stick pan na yan. Ayan, high heat. Tapos nilagay ko yung tapa nang hindi ko na sinama yung marinade or yung sauce kasi para mabilis lang natin mapatuyo. Diba? Kasi pagka sinama pa natin yung sauce, matagal natin maluluto to, may tendency na tumigas. Dahil mas matagal niluluto ang beef, yun nga tumitigas. Pero malambot naman tong part na to kasi sirloin, kaya niluto ko yan ng walang takip. Ayan, hayaan ko lang na magtubig at hanggang sa matuyo. So kung matigas na karne ang gagamitin nyo, matigas na karne ng baka, yun, kailangan nyo mag-add ng tubig dito at pakuluan hanggang lumambot. Pero dito sa case natin, malambot naman ito. So ayan, nakikita nyo medyo marami pa siyang sauce. Hintayin lang natin niya matuyo at lalapot na yan dahil sa cornstarch na nilagay natin. Okay, in the meantime, pasalamat muna ako sa sponsor nitong video. Ang episode na to ay hatid sa atin ng Super Game, isang play-to-earn mobile game. I-download, i-install at mag-register gamit ang iyong mobile number. Ganun lamang kadali. Nagbibigay sila ng free coins para sa mga first-time users. Maraming laro ang pwedeng pagpilian kung saan pwede kang manalo ng maraming premyo. Nariyan ang Color Game, isang classic Pinoy perya. Kailangan mo lamang hulaan ang lalabas na kulay sa dice at maaari ng madoble, triple o maka-jackpot ang iyong bet.
Depende sa dami ng iyong mahulaan na kulay. Nariyan din ang Dragon versus Tiger. Kailangan mo lamang pumili ng side sa Dragon o sa Tiger kung saan ang mas mataas na baraha ay madodoble na ang iyong bet. Pwede mo din piliin ng piece kung saan kapag tabla ang baraha ay mananalo ka ng times 8 sa iyong bet. Ang iyong mapapanalunan ay pwede mong i-withdraw sa iyong GCash anytime. Ilalagay ko ang link ng Super Game sa description, caption at comment section nitong video. Maglaro at manalo sa Super Game. At ayan na nga, nakita nyo, natuyo na ang ating beef tapa at lumapot na, nakita nyo, nakakapit na yung sauce sa ating karne. Ayan, ready na po yan. Pwede na natin yan hanguin. Ako po, ang sarap niyan sa kanin. Ayan. Spoiler alert, no? Nga pala, kung gusto niyo yan maprito ng konti, pwede kayong maglagay ng konting mantika tapos ituloy niyo yung pagluluto. Pero ako okay na sa akin to kasi nga gagawa naman tayo ng second version ng tapa, which is ipiprito natin. So, okay na sa akin to. Pwede na nating hanguin yan. Ayan. Speaking of second version, yun nga, ang ating old school na tapa, gawin na natin. Di pa tayo magpiprito gamit nga yung oil na infused sa garlic. Di ba? Yung pinagprituan ng garlic kanina. Yan, prito lang natin yan naman yung piece. Yan, nakita nyo naman, no? Medyo natuyo natin. Medyo napatuyo naman natin ang ating beef tapa. Pero kahit ganun, ingat-ingat pa rin kasi hindi naman yan totally natuyo. Kaya may tendency na magtalsikan yung ating mantika. Kaya saglit lang natin lulutuin yan, mga 6 to 8 minutes yan, pwede na yan kapag nakita nyo nag-brown na. Ayun ang dahilan kung bakit tinanggalan natin ng moisture, kasi nga pagka marami yung moisture sa loob, nako, matagal yan maluluto. Magtutubig muna yan ng sobra bago natin mapag-brown. Ayun, yun po dahilan kung ba't tinutuyo or binibilad. Ayan, mapapansin nyo, ayan, magbabrown na yan tulad yan, no? Parang si Chris. Kung di pa ho kayo nakakatikim niya ng old school na tapa, ang texture niyan parang beef jerky. Kung nakatikim na po kayo ng beef jerky, parang ang hirap explain na makunat na malambot, parang ganun. Basta pag nakatikim kayo ng beef jerky, maintindihan nyo yung texture. Pero kasi yun ang malapit sa pinaka traditional na tapa talaga. Ang alam ko kasi, kung tama yung informasyon ko, yung kauna-unahang tapa is asin lang tas pinapausukan. So para talagang jerky yung texture niya. Ayan, correct me na lang kung mali ako. Ayan, hinango na natin. Okay na yon, and then ayan, sunod na natin yung iba pa nating beef tapa. Nga pala, syempre masarap yan sa sinangag. So nagsangag na rin ako dyan ng kanin. Ayan, habang niluluto yan, nagsangag na akong kanin. Gamit syempre pa rin yung garlic oil natin. Tapos bubudburan natin yan ng ating fried garlic. Yan ang ating garlic fried rice, di ba? Easy garlic fried rice. Pero syempre, wag na natin patagalin yan. Gutom na ako. Sa sobrang gutom, di na nga ako nakagawa ng sausawan ng ating old school tapa. Pero ayan na, simulan na natin. Tikman na natin at kainin. Ayan nga po. Sinasabi ko kanina, ang texture nga po niyan parang beef jerky. Kung di nyo pa nasusubukan itong medyo old school na beef tapa, encourage ko kayo na subukan nyo kasi nakita nyo naman napakasimple lang ng mga ingredients. Ayan. At mas masarap pa lalo yan kapag may sausawan. Pero dahil wala, eto na lang. Kainin na lang natin yung bawang. Lalo na kung nasabayan niya ng sinangag, yan ang perfect bite, 'di ba? Tapos eto naman sa modern tapa naman, ano nga bang verdict natin? Ano mas masarap sa dalawa? Siguro para sa akin, mas masarap sa kanin itong modern tapa kasi nga dahil siguro sa sauce. Yun, ang pagka medyo saucy talaga, masarap sa kanin. Diba tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa ganun. Tapos ito namang old school na beef tapa para sa akin, siguro mas masarap to sa beer. Mas pulutan ng dating yan sa akin, lalo na kung merong dipping sauce. Ayan. Pero sana, ayun nga, kung hindi nyo pa nasusubukan, sana itry nyo tong recipe na to, lalo na kapag meron kayong mga free time. Muli, ito po ang gawang bahay. Ayan, ako po si Tipsy D. Kung may mga request kayo ng mga homemade recipes, baka alam ko gawin, baka kaya kong gawin, lagay nyo lang sa comment section na susubukan kong gawin, puro gawin. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless sa inyong lahat. Peace.